Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Babasahin po natin ang John chapter 15, verses 4 to 5 lamang. John chapter 15, 4 to 5. Sabay-sabay natin basahin. I in me and I in you, as the branch cannot bear fruit from itself unless it abides in the vine. So neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, he bears much fruit. Apart from me, you can do nothing. Sumandali tayong yumuko at nananalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. We worship you. Aming Ama, marami pong salamat sa gabi ito, O Diyos. Nagpapasalamat kami dahil patuloy po namin nararanasan ang iyong biyaya sa aming buhay. Sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, sitwasyon ng aming buhay, ikaw po ay patuloy na kumikilos sa aming buhay, Panginoon. Binibigyan niyo po kami ng kalakasan upang magpatuloy, O Diyos. Salamat po sa gabi ito, Panginoon. Indeed, it's not an accident, Lord God, that we are here in this worship hall, Lord God, worshiping you together and listening to thy word, Lord God. Father, I pray in Jesus' name, as we listen to thy word, as we study your word tonight, Lord God, ikaw pong patuloy na kumilos sa aming puso, Panginoon. Mangusap ka po sa aming puso, Diyos, sa aming isipan, Panginoon, ay tumimo ang iyong mga salita, Panginoon, at magbunga po ito sa aming mga buhay. Amen. Salamat po, Panginoon. Sa po ang papuri pagdakila. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsasabi ng Amen. Amen. Siguro, tumayo tayo ulit at magkamayan. Kamayan natin mga kapatid. Artificial grapes. Tapos yung bata, tago na natin sa pangalang AJ. Curious siya, ang ginawa, he picked one up, looked at it closely, and popped it in his mouth. A few seconds later, he made a terrible face and cried. Sabi niya, Mom, these grapes look real, but they don't taste real, sabi niya. His mother laughed and said, that's because they are not real. They are only decorations. So, many Christians are in danger of becoming like these plastic grapes. Marami daw mga Kristiyano parang ganun. In danger na parang maging parang artificial grapes. Bakit? Bakit na rin sinabi yun? From the outside, they look impressive. Talagang parang malagong spiritually mature. They attend church faithfully, know Bible verses, serve in ministry, and even speak Christian language. Pag nagsalita, talagang makadiyos. Banal na banal magsalita eh. Impressive talaga. But inwardly, there is little spiritual life. Little joy, little love, and little fruit. Kukunti yung bunga. So, maraming mga Kristiyano nandun sa danger na yun. Jesus never called us to become impressive decoration in His church. Sabihin mo sa atin mo, hindi ka dekorasyon. Sabihin mo sa atin. Kahit maganda ka, hindi ka pala puti. Yun ang punto rito. Hindi tayo dekorasyon sa simbahan. Hindi tayo narito para magpaganda, magpa-cute. Tayo narito mga kapatid, para lumagong espiritual. Yun yung punto natin, bakit tayo kumatin that we may grow in the knowledge of Christ and spiritually mature. He called us to be fruitful branches. Become fruitful branches. And according to Jesus, fruit does not come by trying to look spiritual. It comes by remaining connected in Him. Ang paglago, hindi parang itsura lang. Hindi para ano yung itsura mo na malago ka o hindi. Hindi po yun. Tayo po ay lalago kapag lagi tayong connected 24/7 kay Jesus Christ. That is why He says in John 15, abide in me, for apart from me, you can do nothing. Pagka daw tayo ay hiwalay, layo sa Panginoong Jesucristo, hindi po wala tayong magagawa. Mapag-aaralan natin, ano ibig sabihin ng walang magagawa? Una, pag-aralan natin mga kapatid, yung the call to abide, yung tawag ng Panginoon, yung invitation ng Panginoong Jesucristo sa atin na tayo ay manatili sa Kanya, magabay sa Kanya.
John 15 verse 4, sabi dyan, abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit from itself, unless it abides in the vine. So neither can you unless you abide in me. So ano yung ibig sabihin ng abide dito mga kapatid? The Greek word meno means to remain, to continue, to stay, to dwell, to persevere. Ulitin ko mga kapatid, yung Greek word abide from Greek word meno, to remain, mananatili ka, to continue, magpapatuloy, hindi lamang bumibisita. Nagpapatuloy mga kapatid, to stay, to dwell, to persevere. It speaks of continual communion, not occasional visit. Hindi minsan-minsan. Mga kapatid, hindi pa sulpot-sulpot. Kaya ang isang Kristyano na pasulpot-sulpot, ng isang Kristyanong lulubog lilitaw, hindi lumalago. Kasi ang tunay na pag-abide ay you stay, ang sabi rito, continual communion, hindi occasional visit. This speaks of commitment and consistency. Ang buhay Kristiyano mga kapatid, para lumago tayo sa pananampalataya, kasi ang design ng Panginoon sa atin, ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, lumago tayo. Mag-mature ang bawat Kristiyano mga kapatid. Siguro naman kapag kayo ay nagkaroon ng anak, ayaw nyo silang, kahit cute pa yan, ayaw nyo forever na baby. Diba? Ayaw natin yun. Kahit nga marami natutuwa kay Bonjing eh. Diba? Ang pangit pa rin eh. Hindi ko papasok sa school, ang laki-laki na. Gagano'n may dede pang may... Ano pa, ang pangit eh. Kahit parang natatawa tayo, ang pangit. Caricature yun eh. So, it speaks of continual communion, not occasional visit. It speaks of commitment and consistency. Kapag hindi consistent ang isang Kristyano sa pananampalataya niya, paminsan-minsan lang pala, paminsan-minsan mag-pray, paminsan-minsan magbabasa ng Biblia, paminsan-minsan lang aaten, paminsan-minsan na mag-Bible study, hindi mo malago ang taong paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Jesus is not inviting us merely to believe in Him once. Maraming ganun mga Kristyano eh. Ay, nanampalataya na ako. Nung ako ay high school, nung ako ay college, tinanggap ko si Lord. Hanggang doon na lang yung pananampalataya mga kapatid. Yung once in a lifetime lang, inaalala niya yung pananampalataya noon lang. Hindi tayo tinawag ng Panginoon na manampalataya sa Kanyang minsan. Ang gusto ng Panginoon, patuloy tayong nananampalataya at lumalago sa ating paniniwala sa Panginoon. He is inviting us to live every day in fellowship with Him. Yun ang gusto ni Lord. Hindi yung, was in my lifetime, naniwala ako sa Panginoon. Okay na yun. Hindi. Ang gusto ni Lord, araw-araw, makipag-fellowship tayo sa Kanya mga kapatid. Araw-araw, kinakausap natin si Lord. Kaya ang sabi ng Bible, pray without ceasing. Amen. Walang tigil tayong nakikipag-communicate kay Lord. Wala tayong tigil na nananalangin sa Panginoon. Pastor, possible ba yun? Of course. Parang wifi yan, connected ka kay Lord. Hindi na puputol, walang interference. Lagi kang connected sa Panginoon. May nagtatrabaho ka, connected ka sa Lord. Salamat Panginoon, may trabaho ako. Lord, ang hirap nitong trabaho ko, mathematics accounting Lord, tulungan mo. Ganun yung tinatawag na pray without ceasing, lagi kang connected sa Panginoon. So yun yung nais ng Panginoon, hindi yung once in a lifetime na event sa buhay mo. Ano lang palataya na ako sa Panginoon? Naiyak pa nga ako eh. Naaalala ko. Hindi ganun yung nais ng Panginoon. Gusto niya nagpapatuloy tayo sa ating pananampalataya, pakikipagniig sa Panginoon, pakikipag-usap sa Diyos. So abiding speaks of continual dependence. Nakarelay ka sa Panginoon. Pag sinabi na nakadependence, mga kapatid, umaasa ka sa Diyos. Umaasa ka sa Panginoon. Hindi sa sarili mong lakas. Hindi dahil magaling ka, kundi nakaasa ka sa Diyos. Kaya nga, laging nananampalataya, laging nananalangin sa Panginoon. Bakit? Kasi nakaasa ka sa Diyos eh. Yun yung ibig sabihin ng abiding. Christianity is not simply making a decision years ago.
Kasi marami ang Kristiyano gano'n eh. Nakapag-desisyon na ako noon eh, na tinanggap ko si Lord eh. Hindi ka lang buhay Kristiyano lang. It is living every day depending upon Christ. Araw-araw ng buhay mo. Aalis ka ng bahay mo. Mananalangin ka, magpapasalamat. Lord, salamat sa buhay na meron ako. Salamat sa trabaho. Lord, samahan niyo po ako sa araw na ito, Panginoon. Lord, bigyan niyo po ako ng patience sa mga kakaharapin ko. Magdadrive po ako. Mga ganun mga kapatid. Dependent upon God. Yun ang ibig sabihin ng abiding. Just as the branch continually receive life from the vine, believers continually receive spiritual life from Christ. So ang buhay spiritual, nakadepende sa Panginoong Jesucristo. He is the vine, we are the branches, sabi ng Biblia. Kung siya yung puno, tayo yung mga sanga, nakarelay ang sanga sa puno. Pag pinutol mo kapatid, iyak pa tayo. Matutuyo at mamamatay. So dahil yung iniibig sabihin ng abiding, you are dependent upon Christ. Ang kaligtasan mo nakadepende kay Kristo. Ang buhay mo at ang lahat ng provision mo nakadepende sa Panginoon sa Kristo. Yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. So fellowship, ano yung ibig sabihin ng abiding? Fellowship with Christ, is essential. Mahalaga yan. Pakikipag-commune sa Panginoong Jesucristo, pakikipag-usap sa Panginoon, very essential sa ating buhay spiritual. Ano ba ibig sabihin ng una? Prayer. Pananalangin. Ang pananalangin ay parang hininga ng isang Kristiyano. Kapag hindi ka uminom, mamamatay ka. Kapatid, prayer. Sabi ko sa akin, pray ka po ba? Pabili ba tayo? Ano? Prayer. Fellowship with Christ is essential. Mahalaga yun. Pananalangin, palaging pananalangin. Pakikipag-usap sa Diyos. Ano pa? Bible reading, pagbabasa ng Biblia. Kaya nga sabi ng kanta, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day, read your Bible, pray every day, and grow. Kaya nga, yun ang sikreto mga kapatid eh. Okay, little children? Read your Bible. Yung pakikipag-fellowship sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng una pananalangin pagbabasa ng salita ng Diyos ay napakalaga sa buhay Kristiyano, sa buhay pananampalataya. Bible reading. Kaya nga meron tayong yearly 365 days Bible reading. We encourage everyone to read. Nakakasabay pa po ba kayo? Kung hindi ay mayroon pang next year. Pwede naman kumabol. Kung gusto nyo kung hindi kayo nakasabay noong January, magbasa-basa kayo ng ibang plan. Basta magbasa, mahalaga magbasa mga kapatid. That's fellowship. Fellowshipping with Christ. Kasi marami sa atin, inaasam-asam natin, hinahanap-hanap natin yung kalooban ng Panginoon. Lord, ano pang kalooban mo sa buhay ko? Pero hindi mo tayo nagbabasa ng Bible. Lord, mangusap ka sa akin. Hindi ka nagbabasa ng Bible, nangungusap na lang ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ano ba? Obedience, saka worship. Diba? Una, prayer, Bible reading, worship. Bakit tayo pupunta? Meron tayong tinatawag na corporate worship. Ito ginagawa natin. Magkakasama tayong sumasamba sa Panginoon. Diba? Nalulugod ang Diyos kapag tayo ay sumasambang sama-sama sa Panginoon corporately. Meron namang personal worship. Nagpupuri ka sa Panginoon kahit na mag-isa ka. Amen? Naliligo ka, kumakanta ka, babad, sa present, isang oras ka nang naliligo, babad. Kumakanta ka ng papuri sa Panginoon, nagdadrive ka, kumakanta ka ng papuri sa Diyos. That's personal worship. Diba? Or any song na nasa puso mo, kinakanta mo. Mga kapatid, that's personal worship. Ano pa? Obedience. Kasama yun sa pakikipag-fellowship sa Panginoon eh. Kasi anong sabi ng Panginoon? Tinatawag mo akong Panginoon pero hindi ka naman sumusunod. Kung talagang meron tayong relationship sa Panginoon, we have fellowship with Christ,
He is our Lord and Savior, dapat sinusunod natin ang Panginoon. Dapat nandun yung obedience kasi because He is our Lord. Kasi pag sinabing Lord, siya ang masusunod, hindi ikaw. Hello? Amen. Amen. Minsan tinatawag, Lord, ito po ang gusto ko. Ibigay mo yan, Lord. Diba? Gusto mo, ikaw mo siya, hindi yung lecture will be done eh. Hindi ganun mga kapatid eh. Diba? Naalala ko tuloy. Ayun naman, may naalala na naman ako. Pero, naman yung lesson na naalala nyo, hindi yung kwento ha. Kasi pinatinig ako yung rubber band ang naalala daw eh. Hindi yung lesson eh. Ha? Oh, kapatid, di ba yung isang bata, ano sabi niya? Nanay, gusto ko ng bike. Ano, sabi niya doon sa nanay niya. Tapos ang ginawa nung magpa-pray siya, sabi ng nanay niya, mag-pray ka. Tapos ang ginawa niya, kasi meron silang statue ng Jesus Christ. Tapos statue ni, RC sila eh. May statue ni Jesus, may statue ni Mama Mary. Sabi nung nanay niya, kung gusto mo naman mag-pray ka. O di, napulat yung nanay niya, biglang nawala yung Jesus Christ doon sa kanilang altar. Tapos nadinig na yung anak niya, sabi niya, nawala yung nawala yung, ano na ba yung pwede? Sabi niya, tinanggal niya yung, si Jesus, sabi niya, kung hindi mo ibibigay, sabi niya, hindi ko ibabalik yung anak mo. Tinultip eh. Hindi ko ibabalik kasi pinag-prepare niya kayo eh. Kung hindi mo ibibigay sa akin yung pinag-prepare ko. Sabi niya, hindi ko ibabalik. Kinipin ko eh. Minsan ganun tayo mag-pray eh. Parang gusto natin ipilit yung gusto natin sa Panginoon eh. Napakagandang example na ginawa ng Panginoon sa Kristo. Sabi niya, di ba, let your will be done. Alisin niyo po sa akin ang sarong ito, yung suffering. Pero not my will, but let your will be done. So sa buhay natin mga kapatid, susundin natin ang Diyos. Yes, meron tayong mga personal request, Lord. Ito po yung mga request ko. Pero lagi nating sinisik yung kalooban ng Panginoon dahil gusto natin sumunod sa Kanya. These are not religious duties to earn God's favor. Itong mga ito, yung pananalangin, Bible reading, worship, and obedience, hindi ito religious acts para makamtan natin yung kalooban ng Panginoon, para makamtan natin yung favor ng Diyos. Legalism yun eh. Natatandaan niyo yung Galatians? Susundin nila yung kautusan, gaganapin nila yung kautusan para sila ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Legalism yun mga kapatid. They are means by which we remain close to Christ. Yung mga bagay na ito yung mga hakbang para tayo ay lumapit sa Diyos. Mananalangin ka para lumapit ka sa Panginoon araw-araw ng buhay mo. Hindi ibig sabihin para mawin mo yung favor ng Diyos na para ikaw ay maligtas. Ay kulang pa ako sa panalangin, ay kulang pa ako sa pagsasamba. Hindi pa ako ligtas. Hindi ganun mga kapatid. These are just means that we can be still connected with Christ, na magpatuloy sa lumapit sa Panginoon. Kasi anong sabi ng Diyos, ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin at ako'y lalapit sa inyo. So merong initiative na ginagawa, meron tayong ginagawa para lumapit sa Diyos at higit namang lalapit ang Diyos sa atin. These are means by which we remain close to Christ. So, pangatlo, the Christian life is relationship. Relationship yan mga kapatid, ang ating buhay Kristiyano. Christianity is not primarily about rules. It is about relationship. Mahirap sa isang Kristiyano, sa isang religion, sa isang church, puro rules. Di ba? Namumuhay tayo sa rules. Kailangan to ganito, kailangan kayo, magbigay kayo, pag hindi kayo tatayo, hindi kayo makapasukin. May nadinig pala akong noon eh, sabi niya, ano po, yung mga hindi po nagtatites, hindi po kasama sa meeting. Sabi ng isang kapatid, hindi po sinasama sa meeting, kasi hindi naman po nagbibigay eh. May listahan daw sila ng mga tithers. Tapos meron silang tinatawag na business meeting. Yung business meeting kasi sa simbahan, may usapan yung pera, yung mga plano, kung saan napupunta yung pera.
Ang sabi daw ng pastor, yung mga hindi nagka-text, huwag yung papaatin ng business meeting, hindi naman nagbibigay yan eh. Puro puro rules, puro batas. Kailangan ang damit ay hanggang laylayan. Pero ang slit hanggang bewa. Hindi ba? Dapat hanggang laylayan. Hindi ako nagbibiro, may ganong simbahan. Hanggang laylayan. Pero yung slit, biro lang yun. Baka sabihin naman. Hanggang laylayan kailangan. Dapat hindi nagpapagupit. Panghihina. Si Samson pala yun eh. Christianity is not about primarily about rules, it is about relationship. So bakit mo ginagawa yung bakit ka sumasamba? Bakit ka nananalangin? Bakit ka nagbabasa ng Biblia? Bakit ka nakikipag-fellowship? Bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Because of your relationship with Christ. Mahal mo ang Panginoon. Ini-express mo yung pag-ibig mo sa Diyos. It's not about rules, mga kapatid. Mahirap mabuhay puro rules. Sa buhay Kristiyano, Jesus did not say, follow a system. He said, abide in me. Manatili kayo sa akin. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo. Our greatest need is not more activity. Our greatest need is more intimacy. Baka napakarami mong ginagawa sa buhay, sinasabi mo, para kay Lord. Pero wala tayong time kay Jesus. Yung relationship natin sa Panginoon, lalo tayo napapalayo, kapatid. Hindi yun ang point ng buhay Kristiyano. Ang point ng buhay Kristiyano ay lumago tayo sa pananampalataya, mapalapit pa tayo sa Panginoon, lumago tayo sa ating relationship sa Diyos. Yun ang point ng pagiging buhay Kristiyano. May illustration dito mga kapatid. A mobile phone may have the best features in the world. Pinaka-high-tech yung cellphone. But once disconnected from its power source long enough, it becomes useless. Napaka-high-tech pa yung cellphone mo. Andun na lahat. May TV, may ref, may... lahat na ng high-tech, pinaka-high-tech eh. Lahat na na-incorporate na. May AC pa, high-tech eh. Pero once na na-disconnect yan sa power source, kahit na pinaka-high-tech pa yan, likewise, believers disconnected from Christ gradually lose spiritual vitality. Mawawala. Manghihina isang Kristiyanong hindi connected sa Panginoon. Siya ang source ng buhay spiritual. Kapag lumayo ka sa Panginoon, kaya kapag ikaw ay nanghihina, may problema, may suliranin, kung sasabihin na hindi po ko atin, pastor, kasi may problema ko, mas lalo mong kailangan mong umatin. Kasi siya ang source, hindi naman yung pag-alis mo eh. Okay, umalis ka, namundok ka, umalis ba yung spiritual mo? Hindi naman eh. Diba? Yun ang tendency ng isang Kristiyan, may pinagdadaanan po ako, meron po akong problema, gusto ko pong mag-isa. Kailangan mo si Lord. Kailangan mo ng fellowship, kailangan mong manabasa ng Biblia, kailangan mong makinig ng salita ng Panginoon, mas lalo. Kailangan natin, kaya ang isang Kristyano, hindi nakakonect kay Kristo, lumalayo kay Kristo, yung tinatawag nating proximity. Yung lapit natin sa Panginoon, pag lalo tayo lumalayo sa Panginoon, naghihina tayo spiritually. Baka inisip natin, Lord, bakit po ako nangihina? Nagtataka ka. Huwag ka magtaka kasi nga, yung relationship mo sa Panginoon, yung proximity mo sa Panginoon, ang layo. Bakit lumalayo? Maraming dahilan kung bakit lumalayo. Nasa-segue tayo ng mga bagay na hindi dapat. Mga bagay na makamundo, mga bagay na alalahanin ng mundo. Nasa-segue tayo ng mga bagay na yun. Imbes na yung pagtuunan mo napansin ang relationship mo sa Panginoon, nagbabasa ka ng Biblia, nakikipag-usap ka sa Panginoon, bising-bising yung utak mo, kakaisip ng problema. Kaya napapalayo tayo sa Panginoon. So, paano natin i-apply ang truth na ito? Una, examine your daily walk with Christ. Are
Are you merely attending church or are you abiding in Him? Nandito ka ba dahil lamang para lang umaten? O gusto mong lumago ka spiritually, makilala pa ang Panginoon? Or mechanical na yan eh. Kasi wala kang magawa sa bahay. Hindi, ano na ito eh. Practice na ito. Mechanical, pupunta ko dito. Hindi. You are here to grow spiritually para maging intimate yung relationship mo sa Panginoon. Yun yung purpose. Make time each day for prayer and the reading of God's Word. Yun yung application natin mga kapatid. Abiding. Bigyan natin ng oras. Amen? Sabi mo sa atin, bigyan mo ng oras ang pagbabasa ng Bible at pananalangin. Amen? Hindi dahil ritual. Ba't gusto mong lumago sa pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon at relationship mo sa Diyos? Kasi pag gusto mong mag-work out ang relationship nyo, you must work out, di ba? Dapat may gawin ka. Hindi pwedeng, ay gusto kong mag-work out yung relationship namin. Hindi ka naman nag-work. It will not work out. Ano? Hindi mag-work out yan. Kailangan tayong mag-exercise ng effort. Kailangan natin magbasa ng Bible, makipag-usap sa Panginoon. Pastor, busy ko ako eh. Yun yung problema. Masyado tayong busy. Busy saan? Panonood ko ng Netflix, Facebook, YouTube. So, busy ko ako. Check natin yung sarili natin, saan ako nagiging busy? So, minsan mga kapatid eh, pati ako, apektado dyan. Mauupo ka lang eh. 30 minutes na. Gaganong-ganong ka lang eh, school. May 30 minutes na uubos ang oras eh. Yan ang ginagawa sa atin ng social media eh. Mauupo ka lang, ganong-ganong ka lang. Isang oras na yun. Magugulat ka. So examine ourselves. Binibigyan ba natin ng panahon, ang pagbabasa ng Biblia, ang pananalangin sa Panginoon? Lahat tayo, dapat mga kapatid. Ang mensahe ito ay para sa akin. Ay para sa akin lang pala eh. Ang mensahe ito ay para sa akin. Yeah. Hindi para kay brother to, pastor. Hindi yan nagbabasa ng Bible. Hindi gano'n. Para sa ating lahat. Depend upon Christ. When facing decisions, temptations or trial, do not rely on your own wisdom and strength. Depend upon Christ through prayer and obedience. Yan yung pag-abide sa Panginoon eh. Kapag may kinakaharap kang problema, suliranin, temptation, huwag mo sasabihin na yakang-yaka. Piece of cake. Piece of cake lang ito. Hindi mga kapatid. Remember that spiritual maturity is not measured by how busy you are in the ministry, but by how closely you walk with Christ. Hindi, minsan kasi ini-equate natin yung pagiging busy. Ay, ang dami kong ginagawa para sa Panginoon. Napakalago ko ng spiritual. Minsan ganun eh. Hindi mga kapatid. It's not about how busy we are, but how close we are with Christ. Ask yourself regularly, am I spending time with Christ, or am I merely doing things for Christ? Ginagawa ko lang ba ito para kay Kristo, or nag-spend ako ng time para sa Panginoon? Pangalawa, the necessity of abiding. Bakit kailangan ba tayo mag-abide sa Panginoon? Sabi ng Biblia, John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. This may be one of the most humbling statements Jesus ever made. Tignan natin ang sinabi niya. Sabi niya dito, you can. Hindi niya sinabing you can do a little. Apart from me, you can do nothing. Hindi niya sinabing little. Ano sabi niya? Nothing. Nothing mga kapatid. Diba? Very humbling eh. Kapag layo ka sa Panginoon, apart from Christ, wala tayong magagawa. What does you can do nothing means? Ano bang ibig sabihin ng you can do nothing? Ibig sabihin ba, totally wala tayong magagawa? Paano yung mga walang pananampalataya may ginagawa naman? Di ba? Mga CEO naman.
Mga manager pa nga, walang pananampalataya. So, ano ibig sabihin ng you can do nothing? Pinag-aralan ko kasi. Does it mean people are not able to do something whatsoever apart from Christ? Of course not. Unbelievers can work, raise families, show kindness, etc. Di ba minsan mabait pa nga eh. Pastor, yung katrabaho ko, hindi Kristiyano, mas mabait pa kay brother eh. Yung katrabaho kong, mas mabait pa kay sister, mas sungit si sister eh. Di ba? Pwede eh. They can be kind on their own, apart from Christ. So, ano ibig sabihin nito? What Jesus is saying is that apart from Christ, believers cannot produce genuine spiritual fruit that glorifies God. Amen. Spiritually, ang ibig sabihin ng you can do nothing. Wala kang magagawang mga bagay na spiritual, na bunga ng Espiritu, na makaka-glorify sa Panginoon, apart from Jesus Christ. Yes, pwede kang gumawa ng mabuti. It does not glorify God. Kung sa sarili mo lang, you are apart from Christ. Pwede kang maging mabait. Pwede kang maging CEO. Pwede kang mag-raise ng family. Lahat pwede mong gawin. Pero it does not glorify God. In a spiritual sense, yun ang tinutukoy natin doon, mga kapatid. Bakit natin sinabi yan? Tignan niyo yung flow. Verse 4. A branch cannot bear fruit by itself. Ang tinutukoy, fruit. Verse 5. The one who abides bear much fruit. Nakita niyo yung logic? Una, verse 4. A branch cannot bear fruit by itself. Pag sarili mo, walang bunga. Verse 5. The one who abides bear much fruit. Kung nakakabit ka, mas maraming bunga. Eh sa verse 5b, therefore, apart from Christ, you can do nothing. Nakita niyo yung logic? It's about fruit. Hindi ka magbubunga ng spiritual kung layo ka sa Panginoon. Hindi mo kayang magbunga ng spiritual pag hiwalay ka sa Panginoon sa Kristo. Yun yung punto. Hindi yung natin na wala talagang magagawa. In short, you can only bear spiritual fruit if you are connected to the source of spiritual life. Amen. Yun yung punto. Spiritual fruit ang hinahanap mo eh. Yes, magagawa mo yung ibang bagay. Walang problema kung wala ka sa Panginoon. Ang dami nilang nagagawa eh. Pero ang usapan dito, spiritual fruit. Hindi ka magbubungang spiritual sa pamamagitan ng sarili mo. Amen. Yes, pwede ka. Ang bunga ng spirito ay love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pag wala ka sa Panginoong Jesucristo, hindi pwedeng magbubunga ng tunay na bunga ng spiritual na yun. Mga kapatid. The spiritual strength comes from Christ. Every victory over sin, di ba? Bakit ka nagtatagumpay sa pananampalataya sa paglaban sa kasalanan? Dahil sa Panginoong Jesucristo, sa strength na nagagaling. Kasi nga, apart from Christ, you are nothing. You can do nothing. Kapag tatagumpayan mo, magkakaroon ka ng self-control, which is bunga ng Espiritu, because you are connected with Christ. Every act of love, every effective ministry, every genuine transformation comes from Christ working in us. Amen. Kaya apart from Christ, you are nothing. Kasi, ngayong connected ka na kay Kristo, yung mga bagay na yun, magagawa mo na hindi dahil sa sarili mong lakas, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon Jesucristo sa atin. Bakit ka nagtagumpay sa kasalanan? Dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa lakas ng Panginoon Jesucristo. Dapat nagtatagumpay na tayo sa kasalanan, mga kapatid. Dapat nagle-level up yung ating paglaban sa kasalanan, yung ating self-control. Amen? Amen. Hindi yung, same pa rin, yun pa rin. Same level, same tolerance. Hindi, mga kapatid. Dapat nagle-level up. Paul understood this truth. Sabi ni Philippians 4:13, ano sabi niyan? I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa mo yung bagay na yun. Mapagtagumpayan ng mga pagsubok, mapagtagumpayan ng mga kasalanan, hindi dahil sa sarili mong lakas, kundi sa lakas na nanggagaling sa Panginoon Jesucristo. So, human effort cannot produce spiritual fruit. People can manufacture religious activities, impressive programs, emotional experience. Kayang i-manufacture nila yan eh. O, gagawa tayo ng mga activities. Kayang gawin yan eh.
only Christ produces genuine spiritual growth. External success is not always spiritual success. Minsan ay, si brother, very successful sa ministry. Ang dami na aakay. Hindi, you cannot equate ministerial success sa spiritual success. Minsan, ang daming naaakay, bagsak pala ang morality. Sikat na preacher, bagsak pala ang morality. Maraming ganyan, mga tinatawag na fallen from grace. Sinasabi nila. Fruit is God's work through yielding believers. So paano tayo magkaroon ng bunga ng banal na Espiritu? Yung bunga ng you will bear much fruit if you abide in Christ. Pero paanong lalago? Kailangan tayo magpasako sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos. So dependence is not weakness, but wisdom. The world says, believe in yourself. O, lagi natin nakikita yan, di ba? Believe in yourself. Tumingin ka daw sa salamin. Oh, ang ganda-ganda mo. Hindi naman. Sabihin nung reflection, hindi naman. Diba? Believe in yourself. Kaya mo yan. Ganun ang sinasabi ng mundo. Believe in yourself. Yun ang laging sinasabi, self-motivation eh. Pero sabi ni Jesus, depend on me. Abide in me. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Sa sarili mo, hindi mo kaya yan. Kailangan mo magdepende sa atin. The strongest Christians are not the most self-confident, self-reliant, and self-dependent. Sino yung mga strongest Christian? They are the most Christ-dependent. Yun ang pinakamalalakas na Kristiyano. Yung nakaasa sa Panginoon palagi. Hindi yung, ang taas ng self-confidence. Hindi yung kapatid. A branch never struggles to produce grapes. Ito, illustration natin. It simply remains connected to the vine. Kaya hindi ka nag-struggle dapat na, kailangan ko ng patience, kailangan ko ilabas. Hindi gano'n. You don't struggle ako din. Diba? Sabi nga ng prayer, no, Lord, I want patience right now. Talaga, gusto niya yung patience, right now daw eh. Di ba, yung patience kailangan mag-aantay ka eh. Di ba? Nasa kayo po hindi pinipilit yun eh. Kusa yun kapag resulta yun ng iyong relationship sa Panginoon, ng pag-abide sa Diyos, sa Panginoon Jesucristo. Kusang lumalabas yung love, joy, peace, patience, kindness. Hindi pinipilit. Hindi pinipilit din ang joy. Tatawa. Yung problema, tatawa na lang po, pastor. Para may lumabag ng konti. Pinipilit mo eh. Natural yun. Ay pinagdadaanan ka. Pero nandun yung saya eh. Yung ligaya na nasa puso natin. Hindi pinipilit mga kapatid. Life flows naturally from the vine into the branch. Likewise, spiritual fruit is not manufactured. It is produced as Christ lives through us. Tanungin natin yung sarili natin, i-apply natin. Ask yourself honestly, am I relying on my own strength or am I depending daily on Christ? Paano natin i-apply yung truth number 2? Nakaasa ka ba sa Panginoon o sa sarili mo? Never allow ministry, work, or even Bible knowledge to replace personal fellowship with Jesus. Tandaan natin yun. Huwag natin hayaan yung work, kahit ministry pa yan, tapos mapapabayaan mo yung relationship mo sa Panginoon. Stay connected to Christ through prayer, His Word, and obedience and trust. This week, intentionally spend time with Christ. Ito, application ito. Itong linggo mga kapatid, intentionally, magbigay ka ng time para sa Panginoon, sa Panginoon si Christ before serving Him, trusting that faith fruitfulness flows from fellowship with the true vine. This week, magbigay tayo ng time sa Panginoon, alalahanin natin na ito ay mahalaga. Number 3, lastly mga kapatid, the result of abiding. Ano ba yung resulta? Okay, nag-abide tayo. Mahalaga
tayo pagkabay sa Panginoon. Ngayon, ano ba yung resulta? John 15 verse 5, basahin natin. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, notice Jesus does not merely promise fruit. He promised what? Much fruit. Hindi sinabing, abide in me and you will bear fruit. Hindi. Less fruit, hindi. Much fruit, mga kapatid. Christ-like character ay nagde-develop sa atin. The first fruit God desires is transformed character. Yun yung pinakauna eh. Yung nabago yung buhay natin. Yun yung pinakauna. The first fruit God desires is transformed character. Yun ang number one. Kasi malago ka nga, sasabihin natin na successful, maraming bunga, maraming naakay, malaki ang ministry. Eh yung karakter bagsak. Magaspang ang pag-uugali. Walang pag-ibig sa kapwa, walang self-control, walang patience. Wala rin. Diba? Ang pinakamahalaga, yung karakter. The fruit of the Spirit of natin is what? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Galatians 5:22-23. People should increasingly see Christ in us. Dapat daw nakikita si Kristo sa ating mga buhay. Mas nakakagaya natin ang Panginoong Kristo. Araw-araw, in an increasingly manner. Amen? Amen. Dapat last year, yung itsura mo, spirituality na tukoy natin. Mas kamukha mo na si Jesus dapat ngayon. Tignan mo nga yung katabi mo. Parang yung kalaban ng kamukha pa, pastor eh. Parang yung kabila eh, yung kalaban eh. Hindi mo na. Sabi dito mga kapatid, ulitin natin, dapat increasingly nakikita ng mga tao sa paligid natin na nakakagaya natin ng Panginoon Kristo. Pag sinabi nakakagaya yung karakter ng Panginoon, pag-ibig ng Panginoon Kristo, love, joy, peace, yung peace, kindness, goodness, everything, nakakagaya natin ng Panginoon. Sabi ni Campbell dito mga kapatid, ang ganda ng sinabi niya dito, ikinood ko. Sabi niya, thousands of Christians are complaining of barrenness. Ibig sabihin, hindi malago. Hindi nagbubunga. Nagkukomplain, pastor, parang hindi mabunga, parang hindi ako lumalago, parang hindi ako nag-grow spiritually, wala akong bunga. Thousands of Christians are complaining of barrenness, but they fail to trace their barrenness to its right source. Ano yung source? The meagerness of their communion with Christ. Wala kasing time kay Kristo. Yun yung bunga, yun yung source kung bakit tayo ay barren, kahit hindi tayo lumalago. Meager yung ating communion kay Kristo. Wala tayong time kay Lord. Yun ang dahilan. Pastor, 10 years na po akong Kristiyano, parang ganun pa rin. Nakikipag-fellowship ka ba? Meron ka bang communion kay Kristo? O busy ka sa mundo, busy ka sa mga bagay na pinagkakabisihan mo. So ministry becomes fruitful din. Una, yung character natin, number one. Doon susunod lamang yung ministry, nagiging effective tayo sa ating ministry. Susunod na lang yun. Hindi pwedeng mauna. Yung hindi priority yun mga kapatid, yung ministry. Ang priority, una, character. Pangalawa, ministry. So God used abiding believers. Ginagamit ngayon ka ng Panginoon. Bakit? Nag-aabay ka sa Panginoon. You stay, you commune with Christ. So ginagamit ka ng Panginoon effectively. We become effective in the ministry. The effectiveness of ministry is not measured merely by numbers, but by transformed lives. Kasi ang mundo gusto nila numbers eh. Paramihan. Yun yung effectiveness na sukatan ng effectiveness sa kanila. Ay, yan hindi yan effective. 12 lang yung na-disciple eh. Es Jesus yun. 12 yung ini-equate ng mundo yung number. Uy,
thousands of mega church. Effective na effective. Successful na successful. Ito sa thousands of members, ilan ang na-transform? Ilan ang nakaunawa ng tunay na gospel? Ilan ang tunay na naligtas? Ang tunay na success ng ministry kung ilan ang mga taong tunay na binago ng Diyos. Amen. Kung 10 yan, isang binago ng Diyos, success pa rin yun. Doon na-measure yung ating effectiveness. God blesses those who remain close to Him. When we abide in Christ, we become fruitful spiritually una, and as a result, fruitful evangelism. So naging effective tayo maging witness sa iba. Bakit? Alam nila yung buhay mo eh. Yung buhay mo naging ilaw na eh. Kasi pwede kang magsalita ng liwanag, pero ang buhay mo'y kadiliman. Hindi makita. Pero kapag nakikita na nila sa buhay mo, pag nagsalita ka na ng liwanag, maniniwala sila. Kasi nakita na sa buhay mo eh. So yun yung ibig sabihin natin, priority, yung character bago yung ministry. When we abide in Christ, we become fruitful spiritually and as a result, fruitful evangelistically. We become an effective witness of Christ since our lives reflecting the glory of Christ. So anong resulta doon? Anong resulta ng abiding? Lastly, God is glorified. Nalulugod ang Diyos. Yun ang pinakamaganda. When we abide in Christ, nananatili tayo sa Panginoon, lumalago tayo spiritually, nagkakabunga tayo spiritually, mga kapatid, ang pinakamaganda ng nalulugod ang Panginoon. Sabi ng John 15 verse 8, ano sabi dyan? My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Fruit is never for our glory. Hindi yan para sa atin. Malago na ako spiritual. Paris kayong lahat. nawala yung humility. Di ba? Hindi ganun mga kapatid. It's not for our glory. Hindi para makilala ka, hindi para maging sikat ka, hindi yun. That's not the purpose. Okay? Fruit is never for our glory. Fruit points people to Christ. Parang ang signage. Dapat pinupoint mo ang mga tao sa kahit ano bang ganda ng signage, anong purpose ng signage? Ituro yung daan. Kahit golden. Yung signage pa rin yun. Ang purpose mo, ituro si Jesus. Tingnan din mga kapatid. That's our purpose. Lumago tayo spiritually, but what is our purpose? To lead people to Christ. Yun lang yung purpose natin. Minsan mas may maliwanag, minsan may madumi na, puro alikabok. Nag-sandstorm siguro. Hindi na makita yung sign mo eh. Pero ang purpose pa rin, ituro si Jesus Christ. The more fruit we bear, the more God is honored. Pero glory pa yung Panginoon. Di ba yung mga tao sa paligid natin, nabe-bless? Praise God sa pagsunod ng tao ito. Ang tindi ng patience ni kapatid, praise the Lord. Ang tindi ng humility ni kapatid. Signal number 3. Nag-glory pa yung Panginoon kapag ina-apply natin yung salita ng Panginoon. So, paano natin i-apply ito? Tanungin natin yung ating sarili. Am I spending daily time with Christ? Kasi nga, we need to abide every day. Meron ba tayong oras para kay Kristo? Am I relying more on my own strength than on God's? Yun yung abiding eh. Hindi dahil sa sarili natin, Lord, kailangan kita. May pagsubok po ako, kailangan kita, Lord. Nahihirapan po ako sa sitwasyon ko, kailangan kita, Panginoon. Is Christ's character becoming more evident in your life? Nakikita ba yung karakter ni Jesus sa atin? Is my ministry flowing from intimacy with Christ or merely from activity? Ginagawa lang ba natin yung pagdalo, pag-serve sa Panginoon dahil activity lang or because of our relationship with Christ? Because of our intimacy with Christ? Are others seeing the fruit of the Spirit in me? Ito pinakatinding tanong. Nakikita ba ng mga tao yung bunga ng
Espiritu sa atin. Meron bang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control? Meron ba? Nakikita ba ng iba? Karoon mo kayo nakikita mo ba? Nakikita mo ba yung love? Nakikita mo ba yung joy? Abay, dapat nakikita. Kasi 9 fruits of the Spirit pastor, 0. Abay, hindi. May problema. Kailangan nakikita sa atin. So let me close this message, mga kapatid. Jesus does not invite us merely to work for Him. Hindi niya tayo i-invite na magtrabaho lamang sa Kanya para mag-ministry. He first invites us to abide in Him. Branches do not produce fruit by striving. Hindi naman yan mabubunga dahil parang nagpapakahirap, pinipilit niya magbunga. Natural yun eh. They produce fruit by remaining connected to the vine. Likewise, the Christian life is not sustained by human effort, but by continual fellowship with Christ. As we remain in Him through His word, prayer, and obedience, and faith, His life flows through us. Dumadalo yung buhay spiritual ng Panginoon Kristo sa atin. Producing fruit that glorifies the Father. Amen? Nalulugod ang Diyos sa atin. Let us all stand. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon.